And guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa ating Facebook kung paano ba natin makikita yung mga video na mayroong violation sa ating Facebook account or dun sa ating Facebook page. Ituturo ko sa inyo guys para malaman natin kung may mga violation yung ating mga videos na ina-upload. Una, i-open natin yung ating Facebook sa ating cellphone para makita natin yung mga video na mayroong violation sa ating Facebook account. So, i-click lang natin tong tatlong dash sa taas guys. Then, hanapin natin yung help and support. Ito siya. Then, click natin ulit yung support. Ito. Then, hanapin natin yung activity. So, ito yung activity. Then, i-click natin dito guys yung other communications. So, dito natin lahat makikita guys yung mga video na mayroong violation or copyrighted na na-upload natin. So, kung makikita nyo dyan guys na open, ibig sabihin hindi pa nasa-solve yung problem na yon. So, meron kayong tatlong pagpipilian. Pwede nyo i-delete yung video. O di kayo naman guys, pwede kayo mag-apply ng dispute. Kung halimbawa naniniwala kayo na under fair use yung ginamit ninyong music or copyrighted materials na yon. Then, pangatlo guys, pwede nyo i-accept yung condition ni Facebook kung ano yung nakalagay doon. Pero ito guys, may risk dito. Kasi in the future, pwede mag-request si copyright holder na i-take down yung video ninyo. So, kung mangyayari ito, magkakaroon kayo ng intellectual property violation. So medyo mabigat din na violation ito sa ating Facebook kasi madedemonetize yung ating monetization. Kaya mas maigi na pwedeng i-delete yung video, then pwede nyo i-edit, then i-re-upload na lang ulit. Ayun guys, ganun yung steps kung paano natin makita yung mga videos na mayroong violation sa ating Facebook page or dun sa ating Facebook account. So advice ko sa inyo guys, palagi nyo itong titignan para mapanatili natin na malinis at safe yung ating Facebook page or yung ating Facebook account para iwas tayo sa violation. Kasi hindi natin alam na marami na pa tayong video na upload na mayroong mga copyrighted or violation. Tapos magulat na lang tayo na demonetize yung ating page or yung ating Facebook account. And guys, I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga tanungan ka guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin.